Hiba Kaiba Kaikile. In this video guys, pakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga dapat gawin pag dumating na yung asawa nyo dito. So sa mga di nakakalam, nakarating na yung asawa ko dito, no. Unang-unang ginawa namin, yun nga, bumili ng SIM card. Pero maganda kasi binigyan ako nitong SIM card nito ng kaibigan ko. So ngayon pupunta kami ng DVV sa may Keskusta. Ayun, dito na ako kami sa DBV office. Yung requirements na dadalhin dito, RP card, passport, tapos marriage certificate na naka-apostil, tapos may form na pifilapan. Mag-message muna si DVV sa inyo the day before ng appointment nyo. Tapos meron doon, pifilapan nyo yung registration of foreign Turbanes, parang ganun. Tapos meron doon nakalagay marriage certificate, marriage for marriage. Yun din yung fill-upan nyo. Tapos print out nyo yun. Di ko alam kung need pa ipasa dito or online na lang, pero i-print out yun na rin. Basta po kami sa DVV, no? Ngayon naman try na kami pumunta dito sa Tepal Bilut para schedule kung pwede siyang ihabol pa sa Finnish language. Ito yung Tepal Bilut. Ayan o. Ito. Gusto ko. Tingnan namin kung mahabol siya sa sa Finnish language dito. Ang kailangan dito passport, residence permit card, tapos i-xerox daw nila yun. Tapos ito fill up form ng Tefal Bilut. Tapos titingnan daw nila kung saan siya kailan siya pwedeng i-apply sa school, kasi Q pa. Yan, tapos na lang kami ng TE. Ngayon naman magpapapicture yung asawa ko ng passport or policy naman. Ito or policy. Ito mga 20 euro ata dito eh. So straight into the camera lens and keep a neutral expression. Yeah, very good. And here we go. Yung next step natin after nung TE na pagre-register, yung naman, makaka-receive kayo ng email from TE kung kailan yung schedule ng interview ng TE sa inyo. So yung schedule ng TE, parang makaka-receive na kayo ng email. Pag nandun na kayo sa may interview, ang tatanong doon mga tag dito, yung mga background nyo sa school, sa work nyo, para malaman nila kung anong fit sa inyong mga work dito. Tapos ayun, basta magkaroon sila ng background check sa inyo. Tsaka tapos yung sa unemployment, tutulungan ka nila. Pinaprint kami ng credentials ng asawa ko, yung TOR, tapos diploma niya. And then ihanda nyo na lang din yung mga work certificate ng mga asawa nyo, para at least pag hinahanap, may mapapakita na kayo. I-check lang naman nila yun eh. And then after nyon, fill upan kayo ng mga form, tapos sasabihin sa inyo kung saan kayo pwedeng mag-OJT, ganun, habang wala kayong ginagawa, habang naghintay kayo ng school, yung mga ganong type. Tapos ngayong araw naman, sasabihin pala rin nila sa inyo, kasi yung nasa interview, kailangan nila ng DVV, yung Hinkilotunos. Kung wala pa yon,
kailangan nyo talagang hintayin yun. Tapos yung patapos na yung interview, i-schedule nila yung asawa nyo for capacity test. So ngayong araw yung asawa ko magka-capacity test siya for schooling. So i-update ko na lang kayo kung paano yung gagawin, tsaka anong mangyari after ng capacity test. So let's go. Ano, nandito na ako kami. Tama. Pinapakita showdown na sa kanya kung paano daw yung saan daw yung exam. Ito yung exam ano niya daw. Ayun, yung una dito sa ano capacity test, ano daw siya, basa daw siya ng sentence ng finish. Tapos ano pa? Paragraph, tapos nag-comment siya. Nagsulat siya ng comment. Hindi na konti lang oh. Comment sa akin. Tapos kung pero hindi ko naman naiintindihan yung finish yun. Tapos ano? Tapos meron siyang dinictate sa akin kada word. I-spell ko yung sinasabi niya. Halimbawa, hearing ano? Tapos Ha? Tapos Yun. after So that's 1 to 10 yun. 1 to 10, tapos after nun Ha? anong pinagawa sa'yo? Yun na. Tapos pasok na sa loob. Pagpasok mo sa loob ng kwarto, Nag-math ako. Matinik. math exam, Oo, matinik. tapos Pagkatapos ng 15 minutes. Pagkatapos 15 minutes math exam, Tapos tapos ng logic. logic, tapos 15 15 minutes din. Tapos yung traces. Yung sinasabi Traces? natin, oo. Ano yun? Yung dodrawing mo lang kung nakadrawing sa kabila. Magdodrawing, tas magdodrawing daw. Dapat architect ka. Pag na exam, isa-send sa email after ilang weeks. So yun oh, yung asawa ko pala nakahabol siya sa school dito. Para mga 2 months lang bago siya dumating. Nakahabol siya ng school. So take note nga pala no, hindi lahat ng mga asawa natin dito is makakapag-school agad. Merong makakaabot, meron ding hindi. Kasi marami ring mga ibang lahi na naghihintay ng schooling. So pag di sila nakaabot, take sila ng mga next set of mga mag-school. So after pala nung, kung nakapag-school na mas mabuti, pero pag hindi pa, kailangan talaga maghintay. And then next step pala na gagawin ng asawa nyo dito is, pag nakuha na nila yung DVV, yung Henkilotunos, pwede na silang pumunta ulit ng polisi. So pag pumunta na ng polisi, ang requirements doon, RP card, passport size ID na pwede namang kayo magdala galing sa Pilipinas, pero dapat yung recent talaga na picture nila para magkamukha, para hindi na kayo gagastos dito. Pero pag dito kayo picture, around 20 euro yung pa-picture dito, and then 65 euro para sa policy card. So pag nakapagpa-policy na, hintay. So pag okay na yung Henkilokorte nyo, yung message kayo ng policy na kunin nyo na yung Henkilokorte nyo dun sa policy ulit. So pag meron na kayong Henkilokorte, pwede na kayong pumunta dun sa bank, and then mag-open na kayo ng bank account. Tapos ang mga requirements dun yung Henkilokorte, RP card, tapos passport. Tapos tip lang, kasi syempre magbabayad kayo ng 20 euro or 100 euro per fee something sa bank. Pero ang tip lang doon, ipa-tie up nyo na lang yung bangko nyo dun sa bangko ng asawa nyo na nandito na sa Finland, para hindi na kayo magbayad ng 20 euro or 100 euro. Tapos pag meron na kayong bangko, punta na kayo ng Kela for unemployment benefits. Makapag-school na rin yung asawa nyo, para dalawa yung makukuha ng asawa nyo dito, yung unemployment benefits
tsaka yung allowance sa school. Pero pag wala pa rin yung school, syempre no choice, unemployment benefits pa rin yung makukuha nyo. And then ang mga fill upan nyo, need nyong i-fill up is yung TT1E and then Y77E. Tapos parang alam ko na meron pang isa yun eh, pero i-double check na lang din sa Kela kung ano yung mga need nyo fill upan. Tapos yun na, okay na, hintayin nyo na lang yung mga sasabihin ng Kela at yung unemployment benefits nyo kailan makakuha. Tapos ang tip lang din isa pa, yan yung pag walang aberya sa mga requirements nyo sa pagkuha. Pero pag nagkaroon kayo ng aberya, yung pag pumunta kayo ng Kela, sabihin nyo yung DVV nyo ang tagal dumating or ang tagal nagkaroon ng delay, gawin nyo, pumunta na rin kayo agad ng Kela. Tapos ang ipasa nyo na bank account, yung bank account muna ng asawa nyo na nandito sa Finland, para pakakuha na agad kayo rin ng unemployment benefits. Kasi pag mga around lumagpas kayo ng 4 months bago kayo nakapag-apply ng Kela, may mga months na hindi sila i-consider, na hindi nila ibibigay. So yan yung i-take note nyo. Pag matagal yung pag-apply nyo ng Kela, na simula nang dumating kayo dito, dapat mga 3 months nakapag-apply na kayo ng Kela nyo para buo yung makuha nyo na allowance. Kasi don't worry, simula nung pag-interview nyo sa TE hanggang makakuha kayo ng allowance sa Kela, may iipon naman yun eh. So yun lang yung tip ko about sa Kela, na wag nyo papatagalin ng 3 months. Sana makapag-apply agad kayo para walang aberya at makuha nyo lahat yung mga araw na nandito naghihintay kayo for unemployment benefits. So yun guys, no, so hopefully nakatulong tong ating video na to sa mga paano nga ba gagawin ng mga asawa natin dito pag dumating na sa Finland. So meron din mga iba pa naman mga nagbablog na rin, so pwede nyo rin panoorin yun para to make sure na may iba kayong idea, kasi iba rin naman yung mga ano namin experience. So hopefully guys nakatulong, and please patulong na lang din na kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na rin kayo sa aking channel, so and like so see you on the next video. Nahadon moy moy.